Totoo ba na nalaman na kung kailan yung eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Yung pinaka-inaabangan natin na mangyayari sa panahon natin ngayon ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung inaasahan natin na mangyayari pagdating ng panahon. At syempre, yun yung pag-asa para sa atin. Kung babasahin natin yung Biblia, malinaw na sinasabi na babalik yung ating Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon. Ito ay sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 28. Gayun din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Malinaw na babalik yung ating Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon. At marami mga tao excited po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So dahil nga marami mga tao nag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, may ilang mga tao tuloy ang nagtatangka na alamin kung kailan ba talaga babalik yung ating Panginoong Hesukristo. May ilang mga tao pinipredict nila yung eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad na lamang ng kumakalat na video dun sa social media. Sinasabi na eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay magaganap sa May 15, 2026. So bakit nga ba nila ito nasabi? Ayon sa kanila, ito daw ay galing sa biblical computation na ginawa nila. Ang Diyos daw kasi natin ay gumagamit ng mga mathematical analytics na ginagamitan ng mga numero para sabihin kung ano man yung mga mangyayari sa takdang panahon. Ngayon, isa sa kinumpute nila ay yung panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hinanap nila dito kung ano nga ba yung eksaktong araw ng pagbabalik niya. Sinasabi nila na malalaman mismo yung eksaktong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi sinasabi sa Biblia na kung paano umakyat yung ating Panginoong Hesukristo doon sa langit, ganun din ang kanyang pagbabalik dito sa lupa pagdating ng panahon. Basahin natin yung Acts chapter 1 verse 11. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ngayon, kailangan daw nating malaman kung kailan eksakto nangyari itong nabasa natin na verse na ito. Ito yung time na yung ating Panginoong Hesukristo umakyat sa langit. Ngayon, para malaman daw natin kung kailan eksaktong umakyat yung ating Panginoong Hesukristo doon sa langit 2,000 years ago, kailangan malaman din natin yung panahon na kung kailan inaresto yung ating Panginoong Hesukristo, pinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Ngayon, ayon sa Biblia, sinasabi na yung ating Panginoong Hesukristo, siya ay inaresto noong 15 araw pagkatapos ng si Jesus at ang mga disipulo ay nag-Passover o yung tinatawag na hapunang na Pampaskwa. Basahin natin yung Mark chapter 14 verse 12. Unang araw noon ang pista ng tinapay ng walang pampalsa, araw ng paghahain ng korderong Pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Ngayon, kailan nga ba nangyayari yung Passover ayon sa Biblia? Basahin natin yung Leviticus chapter 23 verse 4 to 6. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko nagaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. So dito malalaman natin kung kailan nga ba dinakip yung ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung panahon ng pista ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Basahin natin yung Mark chapter 14 verse 1 to 2. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Ngayon, susunod daw natin na kailangan malaman ay kailan ba talaga pinako yung ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sinasabi ayon sa pag-aaral na pinako yung ating Panginoong Hesukristo noong 16 na araw ng unang buwan. May tinatawag na Nisan. Yan din po yung time na siya ay inilibing. At noong 18 araw ng unang buwan, siya ay muling nabuhay. Ngayon ang muling pagkabuhay ni Jesus, sinasabi ito ang araw o panahon ng Harvest Feast of the First Fruit. Ito po ay nagaganap pagkatapos ng araw ng pamamahinga o Sabat. Basahin natin yung Leviticus chapter 23 verse 15. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani. Magpalipas kayo ng 7 linggo. Ngayon, mula sa araw ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa pag-akyat niya sa langit, ito po ay aabot ng 40 araw. Basahin natin yung Acts chapter 1 verse 3. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon sa Hebrew calendar sinasabi na may ika-40 araw, ito po ay papatak ng Friday, doon po sa Roman calculation. At Sabado naman sa Jewish calculation. Yan po ay tinatawag na ER 28.
Ngayon, sa Gregorian calendar, sinasabi daw na yung year 28 ay papatak ng Friday. Ito ay May 15, 2026. Sa Jewish calendar, yan po ay Saturday o yung kanilang Sabbath day. So yung paniniwala nila, babalik yung ating Panginoong Kristo ng Sabbath day o araw ng pamamahinga sa mga Hudyo. Kasi nga kung babalikan daw natin, yung ating Panginoong Kristo, siya ay umakyat sa langit nung Sabbath day. So kung paano raw umakyat yung ating Panginoong Kristo doon sa langit, ganun din daw sa kanyang pagbabalik. Sabbath day din daw po papatak yung araw na yon, yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin sa English yung Acts chapter 1 verse 12. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. So yan po yung sinasabi na si Jesus ay babalik ng Sabbath day sa Jewish calendar. At sa atin naman, ito ay Friday. Siya po ay papatak ng May 15, 2026 ayon sa kanilang kalkulasyon. Ngayon, bagamat may mga tao na nagkakalculate o nagpe-predict kung kailan babalik yung ating Panginoong Kristo, malinaw naman po na sinasabi ng Bible na walang nakakaalam ng eksaktong pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kahit sino pa po yan, kahit mga tao o AI, kahit ano pang calculation na gawin natin, walang nakakaalam kung kailan mismo siya babalik. Sinasabi na po yan ng Biblia. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So dahil wala kang nakakaalam ng eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay hindi naka-schedule. Ang pagbabalik niya ay biglaan. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 44. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, bagamat walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at ito ay biglaan, malinaw naman sinasabi ng ating Panginoong Kristo na malapit na siyang bumalik. Siya po ay babalik na sa panahon natin ngayon. Basahin natin yung Revelation chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Dapat ang paniwalaan lang natin patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia. Malinaw na sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam ng eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, kung may mga tao man na nagsasabi na eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, huwag po nating paniwalaan yan. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Kasi nga, malinaw sinasabi ng Bible, walang nakakaalam ng eksaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Basta mga kapatid, lagi nyo lang tatandaan, sigurado at sinasabi ng Biblia na babalik yung ating Panginoong Kristo. Bagamat walang nakakaalam ng eksaktong araw ng pagbabalik niya. Pero mga kapatid, sinasabi ko na po sa inyo, sa panahon natin ngayon, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Marami ng mga palatandaan na nagsasabi na babalik na po yung ating Panginoong Kristo. Kaya dapat mga kapatid, maghanda na po tayo. Kasi malapit na nating mamit yung ating Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung ating Panginoong Kristo. So yun lamang mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.